Kung tutuusin, kasalanan mo. Gagawa ka rin lang ng kalokohan, nag-iiwan ka pa ng ebidensya. Hindi pwedeng magkatuluyan ng langit sa hampas lupa. Oo, naibabasura mo na ako. Tingnan lang natin ang mangyayari oras na malaman ng asawa mo ang lahat ng ginagawa mo. At para mapasakin ka ng tuluyan, handa kong gawin ang lahat ng gusto mong ipagawa sa akin. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ang kwentong tampok natin sa araw na ito ay iikot sa buhay ng isang taong maraming itinatagong lihim. Tawagin na lang natin sa pangalang Inday. Tubong Cebu, naganap ang kanyang kwento. 30 taon na ang nakalilipas, isang dalagang hindi pinalad na magkaroon ng marangyang buhay. Ulila na sa kanyang mga magulang. Binubuhay ang kanyang sarili sa pamamagitan ng sariling pagsisikap. Wala pa siyang trabaho ng mga oras na yun. Iniintay niya ang araw ng kanyang pagpunta sa mansyon na kanyang papasukan. 2 araw mula ngayon, kasalukuyan siyang nasa likod bahay ng kanyang inaarkilang kwarto. Katatapos palang magsampay ng kanyang mga nilalabhang damit nang bigla siyang binulabog ng isang malakas na pagkatok sa kanyang pintuan. Ay, unsa man ba? Kay nagulat man ako dun, oy. Inday! Lumabas ka dyan! Harapin mo akong babae ka! Inday! Ay, ano ba yan? Kaya aga-agay nang bubulahaw sa kwarto. Ay, sandali! Ay, andyan na! Oh, anong problema nimo? Halika rito, babae ka! Ay, agoy! Ang buhok ko! Bitiwan mo! Ay, anong chismis mo sa asawa ko, ha? Alam mo bang dahil sa kakatihan ng tila mo, iniwan ako ng asawa ko? Chismis? Ay, dili kita ni chismis, day. Kung iwan ka man ng asawa nimo, dahil yun sa kagagawan mo. Sinungaling ka! Oh, Orogoy! Huwag mo naman hilahin ang buhok ko. Masakit ba? Mas masasaktan ka kung itatanggi mo kasalanan mo sa akin, babae ka! Ay, bitiwan mo ako! Pakialamera ka talaga, Inday! Hindi ako pakialamera. Aminin mo na kasing malandi ka rin. Hindi. Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Ay, huwag mo isisi sa ako ng lahat ng nangyari sa buhay nimo. Kung tutuusin, kasalanan nimo. Gagawa ka rin lang ng kalukuhan, mag-iiwan pa ng ebidensya. E di inamin mo rin na may alam ka na sinabi mong lahat sa asawa ko. Sa bibig mo na mismo nanggaling na nakapag-iwan ako ng ebidensya. Ikaw ang nagsumbong sa asawa ko. Bakit mo ginawa yun, ha? Naiinggit ka ba sa akin, ha? Ako? Naiinggit sa'yo? Hoy, mahiya ka sa balat mo. Oo, katulong lang ako. Pero di hamak na mas maganda ako sa'yo. Para mainggit sa pagmumukha mo. Ay, isa pa. Humingi lang siya sa ako ng opinyon. Mismo asawa ni mong nakakita ng ebidensyang pinakatago-tago mo. Manahimik ka na. Isa lang ang payo ko sa'yo, Day. Matuto kang makuntinto para dili ka iwan ng asawa ni mo. Hetong tatandaan mo, Inday, ha? Nasira mo man ang buhay ko, pero babalik sa iyong lahat ng ginagawa mo sa akin. Yang kakatihan ng tila mong siyang sisira ng buhay mo. Tsaka na! Ay, go! Layas! Ay, dili ako natatakot sa pagbabanta ni mo. Kilala ko ang sarili ko. Ay, nakaka-imbierna ka. Kay ganda-ganda ng araw ko tapos sisirain mo lang. Ay, naku. Kung nataong salbahe pa ako, baka nagamit kong ipinagbabawal kong teknik. Che! Agad na nag-impake si Inday ng lahat ng kanyang mga gamit. Inihanda na rin niya ang pinakapaborito niyang damit na isusuot para kinabukasan. Kinaumagahan naman noon, nagtungo na siya sa mansyon. Sa tarangkahan pa lang, bumungad na sa kanya ang malaking bahay. May magkabilang posing nakatayo sa harapan nito na sinusuportahan ng simentadong bubong.
Papasok pa lamang siya sa pintuan, sumalubog na sa kanya ang isang lalaki na kung hindi siya nagkakamali sa kanyang hula ay nasa edad ito ng 35 o 40 anyos. Pero tingin lang ang tugon nito sa kanya. Habang papasok siya sa loob, nagpalingalinga siya sa buong kabahayan. Napakalaki ng mansyon na yun, pero walang ibang katulong ang sumalubong sa kanya maliban sa lalaking ito. Napahinto na lamang siya sa tapat ng pintuan. Pagbukas nito, nakita niya ang isang babaeng nakaupo sa tapat ng di kalakihang lamesa. Doña Victoria, tumating na po ang katulong na hinihintay ninyo. Hindi ba dapat sa Sabado pa ang dating niya? Bakit napaaga naman siya ng isang araw? Sige, hayaan mo na. Papasukin mo na at kakausapin ko siya. Sige po, Doña Victoria. Pumasok ka na raw. Opo. Magandang araw po, madam. Ako po si Marites. You can call me Inday for short. Inday, normal ba sa mga katulad mong magsuot ng ganyan pagpasok mo rito? Ba't kita pa yung cleavage mo? Takpan mo nga muna yan. Pinagtitinginan ka ng mga tauhan ko rito. Ano bang klaseng kwenta siyang suot mo? Parang bagwa sa laki. Ano ka ba nito? Ma'am, ganyan lang po talagang pormahan ko. Kikay ba? Pasensya na po. Excited lang po talaga ako sa pagpunta rito. Kaya pala iwas ng tingin sa akin kanina yung mama dahil pala sa suot ko. At hindi ka marunong sumunod sa araw ng pinag-usapan. Bukas pa dapat ang dating mo. Paladesisyon ka. May naging problema kasi yung tinitirhan ko, madam. Kaya mas napaaga ako ng konti. Lalaki ang nag-interview sa akin noon. Pero bakit babae na ngayon ang kaharap ko? Bueno, kahit napaaga ka ng pasok mo dito, hindi ko idadagdag ang araw mo ngayon sa sasahurin mo. Ayos lang po, madam. Pabonus ko na lang po yun sa inyo. May pabonus ka pang nalalaman. Hindi mo ako madadala sa pagganyan-ganyan mo. Ayoko sa lahat ng sip-sip sa trabaho. Pasensya na po ulit, madam. Doña Victoria, yon ang gusto kong itawag mo sa akin. Opo, Doña Victoria. Sige, nandito ka na rin lang. Gusto kong ipaliwanag sa iyong pinaka-importanteng bagay na ipinapatupad ko sa pamamahay ko. Ayoko ng burara at madumi sa pamamahay. Opo. Hindi na rin kita kailangan pang utusan sa mga dapat gawin. Ang gusto ko ay may pagkukusa kang gawin ang lahat ng responsibilidad mo. Ayoko ng tatamad-tamad. Bawal ka ring magpakalat-kalat sa loob at sa paligid ng mansyon nang walang ginagawa. Trabaho ang impinunta mo rito. Kaya yon ang intindihin mo. Wala nang iba. Opo, madam. Kaya masipag man po ako. Dapat lang. Ayokong masayang ang ibinabayad ko sa iyo. Bawal rin ang maingay at bawal tumanggap ng mga personal ninyong bisita rito. Hindi mo ito bahay bakasyonan. At higit sa lahat, ayoko ng pakialamera. Ang dami namang bawal, Nagkakaintindihan ba tayo? Oho, Doña Victoria. Pero, pwede ba akong magtanong? Kung tungkol sa pera yan, wag mo nang ituloy. Bawal ang CA rito. Trabaho muna bago pera. Mukhang nakatsimpo ako ng among kuripot. Matupobre pa. Anong binubulong-bulong mo riyan? Ang akala ko ba'y may itatanong ka pa? Madam, nasan po yung ibang makasamahang kong katulong? Parang wala akong nakikita. Isang katulong lang ang kailangan ko. Teka, hindi ka ba nakikinig sa mga sinabi ko kanina? Bawal ang maingay. Kaya ayokong may kasama kang iba. Bakit naman ho ako lang? Napakalaki ng bahay ninyo. Paano ko gagawin ang mag-isang lahat ng ito? Hindi ko na problema yan. Malaki naman ang sahod mo. Teka, ano bang pakialam mo?
Pamamahay ko ito. Kaya gagawin ko ang lahat ng gusto ko. Wala kang karapatang magreklamo. Hindi naman po ako nagreklamo. Nagtatanong lang naman po ako, madam. Sapat naman na siguro ang lahat ng mga sinabi ko. Lumabas ka na ng opisina ko. Ipapahatid na kita sa silid mo para makapagsimula ka na ng trabaho mo. Opo, Doña Victoria. Renato, ikaw nang bahala kay Inday. Sinamahan siyang muli ng lalaking yun papunta sa kanyang silid. Tulad ng una, iwas pa rin ito ng tingin na para bang mailap ito na makipag-usap sa kanya. Pinigilan niya ang sariling usisain ang lalaki sa mga bagay na gusto niyang malaman. Naalala niya kasi ang mga sinabi ng kanyang bagong amo. Pagpasok niya sa kanyang silid, iniwanan siya nito ng walang pasabi. Nakapagbihis naman siya at nagtungo sa kusina. Inabutan niya ang hugasing. Hindi pa na isasalansan sa paminggalan. Ilalagay pa lang sana niya ito sa lalagyan ng plato nang biglang pumasok ng kusina si Doña Victoria. Ay, pala kang lumitaw. Ay, Diyos ko, mga plato. Anong ginawa mo? Doña Victoria, ay pasensya na. Nagulat po kasi ako sa pagpasok ninyo. Ako pa talagang sinisisi mo, ha, Inday? Ay, dili ko sinasadya, madam. Kay nadulas sa kamay ko ba? Alam mo ba kung magkano ang lahat ng yan? Ay, hindi po. Tonta! Isa kang tanga! Kulang pa ang sasahurin mo ngayong buwan. Pambayad yan sa mga nabasag mo. Wala kang kwenta. Dapat sa'yo tinatanggal na lang sa trabaho. Ay, madam, pakiusap. Wag naman po. Wag niyo naman po akong tanggalin. At ano? Sisirain mo ang lahat ng kagamitan ko? Ay, patawad na, madam. Kaya hindi ko naman po talaga sinasadya. Kung kinakailangang hulugan ko na lang po paunti-unti ang yung nabasag ko, babayaran ko po. Wag niyo lang po akong tanggalin, madam. Sige, ligpitin mo na ang lahat ng yan. Palalagpasin ko ang pagkakataong ito. Yang katangahan mo. Pero kapag maulit pa uli, hindi ako mangingiming tanggalin ka. Ay, opo. Ay, dili na po mauulit. Ay, maraming salamat po, madam. Pinag-igian na lamang ng gusto ni Inday ang kanyang trabaho. Iniwasang makagawa ng bagay na maaring maging dahilan ng kanyang mga pagkakamali. Isang gabi, matapos niyang gawin ang lahat ng gawain niya, napadako siya sa likurang bahagi ng mansyon. Doon ay nakatanim ang mga magagandang uri ng bulaklaka na pinaaalagaan ni Doña Victoria. Namangha si Inday sa ganda ng hardin na yun. Nilapitan niya ang mga halaman. Akma niyang hahawakan ng isang bulaklaka nang makarinig siya ng paglapit ng yabag mula sa kanyang likuran. Huwag mo nga hawakan Ay, kabayong lumitaw. Ay, manong naman. Kinakakagulat naman kayo. Binalaan lamang kita. Hindi kita ginulat. Ay, ano po ba kasing ginagawa niyo dyan? Bibigla-bigla na lang kayong lumilitaw sa likuran ko. Inday. Po? Renato na lang sanang itawag mo sa akin. Di naman nagkakalayo ang boses natin, di ba? Opo. Mukhang 30 ka rin naman. Pero akong dapat nagtatanong sa iyo. Tapos na ang oras ng trabaho mo pero nandito ka pa rin sa hardin. Ay, nagpapahangin lang po ako rito sa likod. Kaya lang napansin ko. Ay, magandang halaman rito sa hardin. Bumalik ka na sa loob. Pagagalitan ka na naman ni Doña Victoria. Ay, ilang araw na tayong nagkakasalubong rito sa loob ng mansyon. Pero ang suplado mo pa rin sa akin. Close ba tayo? Para maging mabait ako sa'yo? Pwede naman. Pero hindi. Gusto ko lang naman makipag-friendster ba sa'yo, Dong? Yung tayo-tayo na lang andirito. Tapos ganyan ka pa makipag-usap sa akin. Pangit ba ako? Kapalit-palit ba ako para tratuhin ng ganyan ba? Hindi naman. Sa bagay maganda siya. Bakit bigla kang natigilan? Maganda ako, hindi ba? Kung hindi,
ikaw pa lamang ang kauna-unahang lalaki na magsasabing pangit ako? Ay, ganyan nga. Ay, kay umiti ka rin. Sayang naman yung gandang lalaki mo kung puro pagsusupladong gagawin mo. Ikaw talaga. Ang galing mo rin mambola. Ay, hindi bola yun. Kaya hindi naman ako mahilig mag-basketball ba. Ay, nako. Ay, kung nagkataon na ba'y pwedeng maging nobyo pa kita. Ay, joke lang. Tumigil ka na dyan. May makarinig sa'yong iba eh. Yari tayo kay Doña Victoria. Ay, mayayari? Ay, advance ka naman masyado mag-isip. Nagkukwentuhan lang naman tayo. Tama ng pakikipagkwentuhan. Bumalik ka na sa kwarto mo. Maaga ka pang gigising bukas. Ay, sige. Babalik na ako sa silid ko pero sa isang kondisyon. Ano naman yon? Hindi mo pa sinasabi sa akin ang pangalan mo. Mula nang dumating ako, baka pwede naman sabihin mo sa akin. Friendster na tayo. Sige. Ang kulit mo eh. Ren na lang. Renato ang pangalan ko. O ayan, sinabi ko na. Bumalik ka na sa kwarto mo. Ay, nice meeting you, Renato. Ren. Ren, salamat sa pakikipagkwentuhan. Sige na, layas na. Ang kulit mo eh. Mamimiss ko yung kakulitan mo kapag wala ako. At lalong kung lagi kang iiwas makipagkwentuhan sa akin. Kaya mamimiss kita ba? Ay, bye! Ay, nako. Oo na, sige na. Hindi magawang mapangiti ni Renato sa ginawang pakikipag-usap ni Inday sa kanya ng gabing yun. Kaya simula noon, sa tuwing nagkukrus ang kanilang mga landasa sa loob ng mansyon, tumatango na lamang siya rito. Kaparaanan ni Inday para makapag-usap sila sa pamamagitan ng ngitian. Isang hapon, naisipan ni Inday na magluto ng merienda nila. Maaga niyang tinapos ang kanyang mga gawain at inilaan niya ang oras niya sa pahinga para makipagkwentuhan kay Renato. Sa likuran ng hardin ng mansyon, nakangiting inilabas ni Inday ang isang mangkok ng nilagang kamote habang abala naman si Renato na nagtatanggal ng mga tumutubong damo sa paligid ng halaman. Renato, may dala akong merienda. Tara, mga unta. Ay kapoy, Day. Ay, Inday, anong ginagawa mo rito? Magme-merienda. Kasama ka. Ha? Inday? Oy, bago ka magreklamo, hintayin mo muna ako magpaliwanag. Kung iniisip mong tumakas ako sa trabaho ko, abay sorry ka. Tapos na lahat ng gawain ko. Kaya nga ako narito para kumain. At konsumihin yung break time ko ba nakasama ka para makapagmerienda. Ikaw talaga ang kulit mo, no? Hindi ko alam kung ano bang merong kata. Madali mo akong napasusunod sa'yo. Ay, ganda. Ganda lang talaga. Kay maganda ako sa paningin mo. Kahit maduling pa yung mga mata mo, hindi mo ako matatanggihan. Kay iwanan mo na yung halaman dyan at kumain na. Mauna ka na kumain. Mamaya na ako. Tatapusin ko pang masikaso ang mga rosas ko. Ay, makakapag-antay naman ang rosas ko. Ay, yung rosas na yan. Pero yung sikmura mo ba? Ay, bahala ka dyan. Basta ako kakain. Kay gutom na ako. Hinay-hinay sa rosas, este sa pagkain. Huwag kang umastang patay gutom. Ay, kagandang patay gutom ko naman, Renato. Ano? Kay totoo, mahilig ka sa rosas ba? Bakit may naririnig akong nagtatawanan? At sa hardin ko pa talaga? Paalis na sana si Doña Victoria nang maagaw ang kanyang pansin nang ingay mula sa likod ng bahagi ng kanyang mansyon. Napahinto ito at tahimik na pinagmasdan ang dalawa. Dito na nainis si Doña Victoria. Hindi pa man nagtatagal ang babaeng ito sa mansyon. Nagawa na nitong makipaglambutsingan sa iba. Pupuntan pa sana niya ang dalawa
pero napigilan siya nang marinig nitong tumunog ang relos nitong may alarm. Nangangahulugan lang na kinakailangan niya ng umalis para mapuntahan ang isang importanteng business meeting. Wala tuloy siyang nagawa kundi baliwalain na lamang ang namamagitan sa dalawa ng hapon na yun. Kinaumagahan. Renato, may gagawin ka ba? May ipag-uutos sana ako. Ano yun? Kunin mo sa address na ito ang mga bagong order kong bulaklak na ipapaalaga ko sa iyo. Mas gusto ko kasing ikaw mismo ang pumili ng pinakamagandang klase nito. Dahil alam kong kabisado mo ang bagay na yun tungkol dyan. Sige. Pwede kang magpatid sa driver ko para naman hindi ka mahirapan sa pagdadala rito sa bahay. Sige kung ayos lamang kay Pitel. Ibiniling ko na rin yan sa kanya. Siya nga pala. Mamaya pagdating mo, tumaan ka sa kwarto ko. Sige. May iba pa ba kayong ipag-uutos sa akin pagbalik ko? Wala na sana. Pero kung papayag ka, pagdating mo sana, diligan mo rin ang bulaklak ko. Ilang gabi na rin kasing nanunuyo. Pero regular ko naman pong nadidiligan ang mga bulaklak ninyo. Renato, ibang bulaklak ang tinutukoy ko. Bumalik ka kaagad, ha? Oo, Victoria. Bilisan mo. Ayokong pinag-aantay ako ng matagal. Hapon na nang mapansin ni Inday na umalis ang sasakyan ng kanyang amo. Kaya nga, inakala niyang wala ang kanyang amo sa bahay. Matapos siyang makapagluto at makapaglinis sa kusina, dumiretso na ito sa hardin. Gusto niyang makipagkwentuhan kay Renato. Alam kasi niyang ang mga ganung oras ay madalas na inaasikaso nito ang mga halaman na naroon. Tinawag niya si Renato pero wala siyang narinig na tugon mula rito. Walang pag-aatubiling, dumiretso ito sa hardin. Hindi niya napansin na may kasama pala ito sa bahay. Ay, kay total, pahinga ko naman. Mukhang umalis na rin naman si Madam Victoria. Tatambay na muna ako sa hardin. May maingay. Sino ba yun? Parang may hinahabol na kabayo. Ay hala, kay tuyo pa rin ang lupa. Maghapon ay dili pa rin nagsashower ang mga flowers nito. Nasaan na kaya si Renato? Paggabi na, nagawa niya pa talagang mag-ingay sa loob ng pamamahay ko. Matingnan nga kung sino yun. Ay, nakalimutan niya sigurong asikasuhin ng mga halaman. Ay di bale, ako na lang ang gagawa. Kaya bakante naman ang oras ko. Oh, may nagdidilig sa hardin ko. Nakabalik na ba si Renato? Pero wala pang sasakyan ko. Ay, masilip na. Oh, hayan. Kaya nag-shower na kayo. Ay siguro naman masaya na kayo. Ito naman kasing hardinero ninyo kay umalis na walang pasabi. Hindi man lang ibinilin sa akin. Eh di sana, kanina ko pa kayo napaliguan ng tubig. Oh, kayo mga nasa dulo. Aabutin rin kayo ng tubig kay lalakasan ko lang saglit to, ha? Oh, magantay-antay lang at aabutin din. Inday! Ay, may madamdaming matandang lumitaw sa bangal. Naku, lagot na. Kaya nabasa ko na po kayo. Kay pasensya na. Ay, sandali po, madam. Kay papatayin ko lang po yung gripo. Sinong matandang tinutukoy mo? At sino rin ang may sabi sa yung pakialaman mo ang mga halaman ko? Ay, madam, Doña Victoria. Kay, bakit po kayo naririto? Ako pa talagang tinanong mo ng ganyan? Ikaw, anong ginagawa mo rito? Bakit ka nakikialam sa hindi mo naman trabaho? Ay, madam, kaya hindi naman ako nangingialam. Kaya nagmamalasakit lang ako. Paggabi na hindi pa nagsishower yung mga flowers ba? Wala akong pakialam sa pagmamalasakit mo.
Dahil sa ginagawa mo, lalo mo lang pinapainit ang ulo ko! Dunya Victoria, ay umihingi po ako ng tawad. Kay nabasa patuloy kayo. Ay, huwag niyo po sanang idamay si Renato sa nagawa ko. Tingnan mo ang ginawa mo. Binasa mo pa ang paborito kong sombrero. Ay, magagabi na kasi kay bakit nakasombrero? Ay, pasensya na po. Ay, patutuyuin ko na lang po, senyora. Ay, Madam Victoria. Lubayan mo ko. Hindi ba't sinabi ko sa inyo na ayoko sa pakialamera? Bakit bang tigas ng ulo mo? Hindi ko naman po talaga intensyong makialam. Kaya nag-aalala lang po talaga ako sa mga halaman, Doña Victoria. Nag-aalala? O nakikipaglambotsingan sa hardinero ko? Ay, dili po, ma'am. Kay Prinster lang kami ni Dong. May Prinster ka pang nalalaman. Pwes, itigil mo ang pakikipagkaibigan mo sa hardinero ko. Kahapon ko pa nalaman ang pagpunta-punta mo rito. At hindi ako natutuwa sa pakikipagmabutihan mo kay Renato. Gusto mo bang tanggalin ko siya? Huwag naman po, kay wala naman po siyang kasalanan para madamay sa nagawa ko. Pues gawin mo ang sinasabi ko. Nanggigigil talaga ako sa ugali mo. Kung hindi ko lang talaga kailangan ng katulong sa pamamahay ko, una pa lang pinalayas na kita. Ay, opo, kaya hindi na po mauulit. Ay, babalik na po ako sa pwesto ko, Doña Victoria. Hindi na po ako pupunta sa harding ito. Hala, layas! Entremetida! Ay, kala ko wala si Madam. Abay, umiiwas na nga akong mag-cruise ang landas namin kay nakita niya pala akong kasama si Renato. Ay, nakakainis naman. Pati pakikipag-usap sa katrabaho ko, bawal rin. Ano ba ako rito? Kay robot lang? Bawal makihalubilo sa ibang tao? Nagkulong na lamang si Inday sa kanyang silid matapos ang insidenteng yun kay Doña Victoria. Pagdating ni Renato sa mansyon, agad nitong dinala sa hardin ang mga halamang nabili niya. Napansin niyang nagkalat ang hose noong una. Nagtaka ito kung bakit naabutan niyang hindi nakaayos ang kanyang mga gamit. Pero nang napansin niyang basa ang paligid, dito niya nakumpirmang diniligan pala ang halaman habang wala siya. Dumiretso na siya sa opisina ni Doña Victoria at kitang-kita sa mukha nito ang pagkairita. Tumayo ito at sinalubong siya sa kanyang pagpasok. Bakit ngayon ka lang? Pasensya na po, Doña Victoria. May naging konting problema lang pong dinaanan Hindi ba't namin. sabi ko sa'yo, bumalik ka kaagad? Teka lang ho, maghunos dili po kayo. Masyado pong magkalapit na ang mga mukha natin. May atraso ka pa sa'kin. Pinaghintay mo na nga ako ng matagal. Pinakialaman pa ng katulong na yun ng mga halaman ko. Tapos mas lalo pa akong naiinis kapag naaalala kong nakikipaglambotsingan ka sa Inday na yun. Si Inday? Oo. Ang akala mo ba hindi ko malalaman? Ang pakikipaglandian niya sa'yo. Kailan mo pa ako niloloko? Teka lang ho, madam. Hindi ko magagawa yun sa inyo. Kung nakita mo man kaming nag-uusap, yun lang yun. Walang ibang namamagitan sa... Dapat lang. Gusto mo bang madamay ang Inday na yun sa inis ko sa'yo? Hindi po. Masipag naman yung tao. Naghahanap buhay lamang siya ng marangal. Bakit idadamay mo siya? Kung kinakailangang tanggalin ko siya, gagawin ko. Ayoko lang makitang umaaligid-aligid siya sa'yo. Tatanggalin mo siya? Siya pa lang ang nakilala kong katulong mo na mas maaasahan kaysa sa mga nauna. Manong palampasin mo na lamang ang kasalanang nagawa niya. Hindi naman ako papatol sa kanya. Dahil, madam, loyal naman ako sa inyo. Alam niyo yun. Mabuti naman kung ganon. May kailangan ka pa ba? Pupuntahan ko ng hardin.
Aayusin ko yung mga halaman. Hindi ba pwedeng bulaklak ka muna ang asikasuhin mo? Bagong hardin ko sa baba. Madam mo. Hindi pa ho ako nakakapagbihis. Amoy pawis pa ako. Ayos lang yan. Mabango ka pa rin naman. Sadyang nanunuyot na talaga ang bulaklak ko. Matagal lang hindi nadidiligan. Sige, ikaw talaga. Sabik na ako sa'yo, Renato. Teka ko, sandali. Pinagsaluhan ng dalawa ang isang napakainit na gabi. Hindi sinayang ang mga oras na masolo ang isa't isa. Sa pagod ng dalawa, dito nagpalipas ng gabi si Renato. Madaling araw na siyang nakaalis mula sa kwarto. At eksaktong paglabas ni Renato ng silid ni Doña Victoria, siya namang pagdaan ni Inday papunta sa kanyang unang trabaho. Natigilan ito sa kanyang pagkakatayo. Renato? Shh! Boses mo, hinaan mo lang. Baka may ibang taong makarinig sa'yo. Ay, anong ginagawa mo dyan? Ay, kay galing ka sa kwarto ni Madam Daming Doña Victoria? Natulog? Nakitulog. Ay, hindi. Nakipagkwentuhan. Ay, ano ba talaga kay natulog, nakitulog o nakipagkwentuhan? Ay, ang gulo mo. Inday. Nagkwentuhan lang talaga kami. Ay, sa ganitong oras? Ay, ibang klaseng kwentuhan naman niyang inabot pa kayo ng 4:00 ng madaling araw. Kakaiba naman yata yun, Renato. Ay, naku, halika nga rito sa kusina. Huwag ano ka ba? maingay. Tulog pa si Doña Victoria. Baka magising sa ginagawa mo. Halika rito. Bilisan mo, bilisan naman sa mo. pagilang braso ko kayo mapuputol na. Ay, bakit ba? Ang ingay mo kasi. Ay, oo na, hindi na. Kaya nandito na rin tayo sa kusina. Ay, magsimula ka na magpaliwanag ba? Alam mo, Oh, kung ako sa'yo, simulan mo na magtrabaho. Maabutan tayo ni Doña Victoria na nagkukwentuhan. Mayayari na naman tayo. speaking of nangyari, ay dong, kay talagang mayayari tayo. Napagalitan ako ni Madam dahil pinakialaman ko yung halaman niya. Tapos nabasa ko siya ng tubig, kaya hindi ko naman sinasadya. Pinakialaman mo lang naman yung halaman niya. Sana tinanggalan mo na ng damo. Ang kapal eh. Ha? Wala. Ay. Teka, yun na ba yung kinagagalit mo? Ay, hindi ako, kay si Madam, pero hindi lang yun. Kay pinag-isipan ba naman niya, kay nilalandi daw kita. Oh, diba hindi naman? Teka nga, ano bang meron sa inyo ni Madam Damin? At kung pag-isipan niya ako, para bang kabit mo ako? Ha? Wala. Oh, ay ba't namumula ka? Magsabi ka nga sa akin ang totoo, para naman alam ko kung saan ako lulugar. Alam mo, ang tabil talaga ng bunganga mo. Magtrabaho ka na nga lang nga. Aasikasuhin ko pa yung mga halamang pinakuha niya sa akin. Malilintikan ako sa'yo kung maaabutan niya akong nakikipagkwentuhan sa'yo. Oh, oy! Sandali lang, kay dili mo pa nga sinasagot ang tanong ko. Ay, Renato! Wala akong isasagot sa'yo. Ay, sandali lang! Diyan ka na! Ang daya talaga nito. Kala siguro hindi ko malalaman ang totoo. Sabi nga nila, kapag may gusto, may paraan. Kapag ayaw, ay puro dahilan. Ay, wala kayong maitatagong lihim sa akin. Malalaman at malalaman ko rin ang totoo. Itinuloy ni Inday ang kanyang mga trabahuhin palibasay. Huling araw na ng linggo kaya naobligan na siya na labhan ang mga damit ni Doña Victoria. Nasa laundry room siya. Inihiwalay ang mga dikolor sa puting mga damit nang makita niya ang isang panlalaking gamit. Hindi makapaniwala si Inday sa kanyang nakita. Isang brand ng mamahaling brief na kulay itim ang kanyang nakuha. Hinawakan niya ito ng kanyang dalawang daliri. Nagtaka siya
kung paano nagkaroon ng brief sa mga labahing damit ni Doña Victoria. Akma sanang ibabalik ang brief sa basket nang biglang lumitaw sa kanyang harapan si Renato. Ay, nako! Uy, ano ka ba? Bakit bigla ka nagulat? Wala. Kay ko nga kasi. Anong itinatago mo dyan? Ay, wala. Ay, panyo ko. Taka, maglalaba ka ba? Oo. Kay, bakit ka nga pala nandirito? Wala naman, napadaan lang. Teka, bawal ba akong pumunta rito? Hindi naman sa ganon, Renato. Kaya lang. Bakit ba? Ano bang nangyayari sa'yo at bakit pa utal-utal ka? Nakakita ka ba ng nuno? Siya lang naman ang huling nakita kong nanggaling sa kwarto ni Dunya. Kaya malamang sa kanya yun. Hoy, bakit ganyan ka ako makatingin sa akin? Para mo na akong hubaran sa titig mo ha. May problema ka ba? Sasabihin ko ba sa kanya o hindi? Inday, ano ba? Ay, bahala na nga. Dong, ay, sa'yo ba ang... At anong ginagawa niyong dalawa rito sa laundry? Uy, paktay no? Doña Victoria, mali po kayo ng iniisip. Nagkasabay lang po kami pagpunta namin dito. Ay, opo, madam. Totoo pong sinasabi ni Renato. Naglalaba lang po ako, madam. Naglalaba o nakikipaglandian. Renato, nalingat lang ako saglit. Dito pa kayo nag-uusap ng katulong ko. Iniinis mo ba talaga ako, Inday? Kung anong kati ng bibig mo, siya rin kati ng pagkatao mo. Tapusin mo na ang labada ko. Ayokong mabulok ang mamahaling kong damit. Opo, kay maglalaban na po, ma'am. Kalma lang ho, Doña Victoria. Ang mabuti pa, isama ko kayo doon sa atin para makita ninyo ang nakuha ko mga bagong halaman. Mabuti pa nga rin nato. Kahapon ko pa gustong makita yon. Kakainis. Hindi ko malang nasilip ng maayos ang bewang ni Renato. Kung ang brand ng brief na suot niya ay parehas ng brief na nakita ko. Ay, I smell something fishy sa dalawang ito. Sumapit ang gabi. Tahimik ang buong paligid. Nakapatay na rin ang mga ilaw at tanging si Renato lamang ang gising ng mga oras na yun. Ang gabing yun, ang bakanting oras niya para makapaglaba. Mag-isa siyang nagtungo sa laundry room. Isa-isang inihiwalay ang mga kulay ng kanyang mga damit. Natigilan si Renato. Pakiramdam kasi niya, may dalawang paris na mga mata ang nagmamatsyag sa lahat ng kanyang ginagawa. Binaliwala na lamang niya ang pakiramdam na yun. Hindi kasi siya naniniwala sa kahit anumang kababalaghan. Pero dumaloy ang kilabot sa kanyang katawan nang may maaninag siyang anino sa di kalayuan. Huminto siya saglit. Hinihintay ang susunod na pagkilos ng aninong kanyang nararamdaman. Nakakikilabot ang mga kaluskos at ang yabag na kanyang narinig, dahilan para mas lalo siyang kabahan. Akma na sana siyang aalis sa kanyang kinatatayuan nang biglang Sinday yun sa kusina. Inday! Anong nangyari? Ay, tingnan mo, Dong. Kay dugo. Ang daming dugo sa kusina tapos ang baho. Saan kaya galing yun? Saan nga ba? Ay, ano bang malay ko? Kay nakita ko lang na nakakalat yan dyan. Ay, kalilinis ko lang ng frigidaire. Yung amoy parang bulok. Hindi pang karaniwan. Bakit niya pinakialaman ang mga pinamalengke kong mga lamang loob? Ito ba talaga yung mga kinalat niya? Ay, ikaw ang namili ng mga yan? Ay, bakit di mo inayos ang pagkakalagay sa freezer? Inayos ko yan. Ang problema may nangialam. Diba ang sabi mo naglinis ka? So ibig sabihin, nakita mong maayos ang pagkakalagay ng mga pinamili ko. Oo na, sabi mo eh. Ay naku, mapupuyat na naman ako nito. Ay, may kakaiba talaga akong nararamdaman sa bahay na ito. Ay.
Bigla kong nakalimutan ang naramdaman kong kilabot kanina dahil sa sigaw ni Inday. Yun kaya ang may kagagawan ng lahat ng kalat na ito. Pero bakit? Tatigilan ka na riyan, Renato. Ay naku, sa sobrang kaba ko. Ngayon ko lang napansin. Ay nakahubad ka pala ng pang-itaas. Ay mag-t-shirt ka nga. Ang turi ni Barbel ay napakatayog dong. Sandali. Nakalimutan ko sa laundry room ang t-shirt ko. Ikaw kasi, bigla ka na lamang tumili. Linisin mo na yan. Baka mapagalitan ka naman ni Doña Victoria kapag naabutan niya ang bukas. Mauna na ako. Maglalaba pa ako eh. Ay, may choice ba ako? Oo na, kay lilinisin na. Ang matandang yun talaga. Kung hindi ko lang alam ang totoong edad, abay mapagkakamalan ko pang jowa ni Madam. Ang ganda ng katawan. Ay teka, ang tatak ng brief na suot niya, hindi ko pa rin nakita. Ay sayang, di bali. Pupuntahan ko naman siya sa laundry room. Ay baka doon ko na makumpirma kung kanino talaga yung brief na yun na nakuha ko. Matapos niyang linisin ang lahat ng kalat sa kusina, pinuntahan niya kaagad si Renato at eksaktong naabutan niyang nagsasampay na ito ng kanyang mga nalabang gamit. Kitang-kita niya ang bagong sampay nitong brief. Hindi nakatiis si Inday. Nakumprontahin ang lalaki. Dong! Ano ba? Itigil mo na yung katatawag mo sa akin na Dong. Maririnig tayo ni Madam. Pag-isipan pa tayo ng masama. Renato. Ito ba kasing kailangan mo? Tapos naman atang linisin yung kusina. Bakit hindi ka pa natutulog? Kasi nga. Kasi ano? Bumalik ka na sa kwarto mo. Gabing-gabi nagising ka pa. Ay, tika nga kasi. May itatanong pa ako sa iyo. Bakit mo ba ako pinagtatabuyan? Dahil ayokong pag-isipan tayo ng hindi maganda ni Doña Victoria. Ay, ako talaga nakakahalata sa inyong dalawa. Masyado kang apektado na wag niyong malaman na lagi tayong nag-uusap. Ay bakit ba? Ano bang meron sa inyong dalawa ni Madam Daming Doña Victoria? Anong pinagsasabi mo dyan? Wala. Wala ba talaga? Kapag may ipinakita ba ako sa'yo'y magpapaliwanag ka na sa akin? Ipapakitang ano? O itong brief. Saan galing yan? Tsaka kanino yan? Ha? Ay, ibig mong sabihin hindi ito sa'yo? Oo naman. Tingnan mo ang sampay ko. Kaparehas ba yan ang hawak mo? Hala? Ay kanino ito? Wala naman rito ang asawa ni Doña Victoria. Kaya paano magkakaroon ng ganito sa labahin niya? Sa labahin ni Doña Victoria? Ay oo. Mukhang bago pa't kahuhubad lang. Paano mo nalamang kahuhubad lang? Ikaw talaga babae ka. Huwag mong sabihin inamoy mo pa yan. Hindi naman. Vibes ko lang ba? Just kim babae ka. Puro kakalukuhan. Hala, matulog ka na. Kung ano man ang nalaman mo sa gabing ito, kalimutan mo na. Baka kung ikaw pang mapagbalingan ng Ines ni Madam Dame Este ni Madam sa pagiging pakialamera mo. Ayan, kaya nagsusuplado ka na naman. Tinatanong lang naman kita eh. Bigla ka na namang nagalit sa akin. Bahala ka nga riyan, kaya matulog na ako. Oh, ito na ang brief. Ayoko nang hawakan pa yan, baka kung pag-isipan pa ako ni Doña Victoria na pinagpapantasyang kung bagay na yan. Akin na, ako na bahala rito. Oh, ay sige na, kay good night na sa'yo Renato. Good night. May iba kang lalaki, Victoria. Pero sino? Sino pa bang ibang lalaking nakakasiping mo bukod sa akin? Iniwanan ni Inday na tulala si Renato sa panloob na hawak nito. Doon niya mas nakumpirmang may malalim na namamagitan sa dalawa. Bumalik na siya sa kanyang silid para magpahinga, habang si Renato naman hindi makatulog sa kanyang nalaman. Kinaumagahan,
personal niyang tinungo ang silid ni Doña Victoria. Doon sinabi ang lahat ng kanyang sama ng loob. Renato, dahan-dahan naman sa pintuan. Halos masira mo na. Ano bang problema mo? Eto ang problema. Nagpapatawa ka ba? Anong problema sa vrip mong yan? Anong problema? Kanino ito? Malamang sa'yo. Hawak mo, hindi ba? Huwag na nga tayong maglokohan. Sinong ibang lalaking nagmamay-ari nito? Hindi ito sa akin. Oh. Huh? Anong hindi sa'yo? Paano napunta sa'yo yan? Kanino nga ba yan? Ay, naloko na. Nakuha ito ni Inday sa mga labahin mo noong isang araw. At tinanong niya sa akin kung sa akin raw ba to. Lalo't nakita niya akong naggaling rito sa silid mo. Ang katulong na yan. Anong sinabi mo? Wala. Wala naman, hindi ba? Tumigil ka na nga sa pagdadrama mo. Vrip lang yan. Kung makapag-emote ka dyan, talo mo pa ang asawang niloko. Oo, tama ka. Isa lang akong kasangkapan mo para madiligan ang mga bulaklak mo na natutuyo na nauuhaw mong laman. Pero kailangan mo pa rin sagutin sa akin kung kanino nga ba ito. Renato, kumalma ka muna. Kung ano-ano kasing iniisip mo, pwede bang pag-usapan na lang natin ito sa ibang mga araw? Bakit sa ibang araw pa? Bakit hindi ka na lang umamin? May iba kang lalaki bukod sa akin. Lalaki? Oo. Lalaki, Victoria. Sa ilang taong pagtatrabaho ko rito, ngayon lang ako nagselos ng ganito. Nagselos? Nagsiselos ka? Nagpapatawa ka ba, Renato? Anong karapatan mo para magselos? Asawa ba kita? Hindi legal ang relasyon nating dalawa. Victoria. Kung ako sa'yo, atupagin mo muna ang trabaho mo. Yang vrip na yan, naligaw lang yan sa labahin ko. Kaya itigil mo ang kaiisip mo ng kung ano-ano. Sige na, trabaho na! Hindi nakatakas sa matalas ang pandinig at pakiramdam ni Inday ang malakas na kumusyong namamagitan kay Renato at Doña Victoria ng umagang yun. Kaya nga, nakaabang si Inday sa ibaba ng hagdanan at inaabangan si Renato sa kanyang pagbaba mula sa silid. Kitang-kita niya ang malungkot nitong muka at ang masama nitong loob. Kaya paglapit nito sa kanyang kinatatayuan, agad niya itong binati. Magandang umaga! Ano maganda sa umaga? Renato naman, kay aga-aga nasambakol na yung mukha mo. Manong umiti ka muna, pumapangit ka tuloy. Inday, wala akong ganang makipagbiruan sa'yo. Ang mabuti pa'y asikasuhin mo muna yung mga trabaho mo bago ka makipagkwentuhan. Ay, FYI lang, Renato. Maaga akong nagtrabaho. Halos patapos na rin ako sa lahat. Ikaw nga lang itong wala pang nagagawa. Huwag mo akong pakikialaman. Tatrabaho na ako. Oy, diba? Tama nga ang hinala ko. Merong ngang namamagitan sa inyong dalawa ni Doña Victoria. Ay tatanggi pa. Nahuli naman na rin kita. Oo na. Inaamin ko na. Kami ni Doña Victoria. Ano? Masaya ka na ba sa nalaman mo? Ay, masaya kay nakangiti ba ako? Hindi naman na. Nag-aalala lang naman ako sa iyo. Kasi ikaw rin ang kawawa. Ay may asawang tao si Doña madamdamin. Pero nagawa mo pa rin pumatol sa kanya. Paano mo nagawa yun? Pumatong lang. Ano ba? Wala naman talaga akong balak na makipagmabutihan sa kanya. Hindi ko lang talaga mapigilan na mahulog ang loob ko sa kanya. Napakalaga na sa akin ng pabigyang ito.
Lalong-lalo na kay Don Jeronimo. Kaya nga, Renato, bago ka magmaktol dyan, kumalma ka muna. Kung gusto mong tutulungan kitang malaman kung sinong ibang lalaki ni Madam, pero hindi para maligtas ang namamagitan sa inyo, kundi para maitamang ginagawa ni Doña Victoria. Ngayon lang ako sasang-ayon sa mga sinabi mo. Pumapayag ako. Handa kong tanggapin ang lahat. Malaman ko lamang ang totoo. Minatyagang maigi ni Inday ang bawat kilos ni Doña Victoria. Noong una, hindi siya makatsyempo sa kahit anong kakaibang ikinikilos nito. Pero isang linggong makalipas, mula nang inobserbahan niya ang lahat ng galaw ng kanyang amo. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na natagalan si Madam na bumaba sa kanyang sasakyan. Paglabas nito ng pintuan, napansin niya ang magulo nitong buhok at kasuotan. Isa-isang isinara ang mga botones ng kanyang blusa at pilit na ibinalik ang pagkakaayos ng kanyang buhok. Nanlaki ang mga mata ni Inday nang makita niya ang driver na kasama ni Doña Victoria mula sa bintana. Naaninag niya ang mabilisang pag-aayos nito at ng kanyang sariling damit. Doon niya nakumpirmang may kung anong milagrong ginagawa ang dalawa bago sila maghiwalay sa sasakyan. Nagpanggap si Inday na wala siyang nakita. Inabala ang sarili na kunwari magwawali sa tapat ng veranda na dadaanan ng dalawa. Dito niya nakita ang mas malapitan ang driver na kasunod ni Madam na maraming marka ng halik sa liig dito. Ang tindi ng lola. May pasipsip ang peg. Inday, ang tagal mo namang magwalis dyan. Hindi kikintab yan sa kakawalis mo. Gamitan mo kaya ng mop yan? Opo, Doña Victoria, pasensya na po. Inihintay ko lang po kayong makadaan bago ko po imap yung sahig. Fidel, ano ba? Huwag kang ang babagal-bagal riyan. Sumunod ka sa akin. Sandali lang. May kukunin lang ako sa kwarto ko. Basa kasi ng pawis ang damit ko. Ayos lang yan. Tatanggalin mo rin naman yan mamaya. Kaya hindi mo na kailangang magpalit pa. Sige. Susunod ka agad ako, Victoria. Bilisan mo! Victoria? Gaano sila ka-close para tawagin siya nito sa pangalan lang? Miss, bakit ganyan ka ako makatingin? May dumi ba ako sa mukha? May itsura nga ang lalaking ito. Kaya nga siguro nahook agad si Tanta. Inday ang pangalan mo, di ba? Oo. Ikaw naman si Fidel, yung driver na si Tlaber. Totoo nga ang sabi ng amo mo. Madaldal ka at pakialamera. Kung ako sa'yo, tapusin mo yung ginagawa mo. Tulala ka lang dyan. Bakit? Ngayon ka lang ba nakakita ng kasing gwapo ko? Ako tulala? Ay, hindi Tingnan mo nga ang sarili mo sa salamin para malaman mo. Diyan ka na nga. Hinihintay na ako ni Victoria. Umokong na yun? Kay dinaanan niya lahat ng pagpapakyut niya? Kala mo namang kugwapuhan. Bakit, hindi ba? Renato, bigla naman kayong sumusulpot. Kanina pa kayo diyan? Oo. Ibig sabihin, narinig at nakita ni mo ang lahat? Hindi. Bakit? Ano bang meron? Ay, mabuti na lang. Nahuli siya ng dating. Kung nagkataon nakita niyang landian ng dalawa mula pa sa sasakyan hanggang sa pagsunod ng lalaking yun sa silid ng dunya. Pero yung mata nung Fidel parang kakaiba sa kanya. Biglang sumama ang kutob ko dun, Nay. Hindi ka na kumibo dyan. May dapat ba akong makita? Kung ano yun, siguro dapat akong matauhan. Bahala na siya sa buhay niya. Ay hala, na-heartbroken na siya. Ano ba yan? Bakit ba pakiramdam ko
Ako ang mas naiipit sa kanila. Katulong lang naman ako rito. Hindi naman ako love guru para mamagitan sa love triangle na ito. Nakapag-desisyon na ako, Inday. Tatapusin ko lang ang namamagitan sa amin. At tungkol naman sa sinasabi mong di ko nakita, siguro nga may tamang pagkakataon para tapusin ang kahibangan nila. Tara na sa hardin. May pagkain akong inihanda para sa ating dalawa. Nagpatuloy ang pakikipagrelasyon ni Fidel kay Doña Victoria. Dito mas nahumaling ng gusto si Doña Victoria sa kakaibang karenyo ng hatid sa kanya ng driver na si Fidel. Lalong-lalo na pagdating sa kama. May mga pagkakataon rin na nagtataka siya dahil sa tuwing nakakasama niya si Fidel, naiiwan lagi ang maitim at mapupulang marka nito sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan na labis niya namang kinahuhumalingan at nagugustuhan. Oh, Fidel, ibang klase ka talaga. Bakit naman? Kung makapanggigil ka naman kasi sa katawan ko, parang hindi mo lang ako pinapaligaya. Kinukuhaan mo rin ako ng lakas. Nasasaktan ka ba sa ginagawa ko? Oh, hindi. Ayaw mo ba? Hindi. Gustong-gusto ko nga eh. Kaya lang, hindi ko maiwasang magtaka dahil sa panlulupaypay ng katawan ko. Victoria, hindi ba dapat ako ang magreklamo? Nakakalimang hirit ka na sa akin. Pagkatapos, ganyan pa ang maririnig ko. Huwag ka naman magtampo. Hindi lang ako sanay na ganito. Yung makikita ko sa katawan ko. Tingnan mo. Hindi ko na makita ang magandang kutis ko. Yung mga tanda na lang na iniiwan mo. Pasensya ka na. Hindi ko lang kasi maiwasan na ang panggigigil ko sa'yo. Sana hindi niya malata ang tunay kong ginagawa. Tara na sa kusina. Hanap tayo ng makakain. Nagugutom ako. Sa alanganing oras ng gabi? Ano bang gusto mo? Gusto ko ng karne. Yung fresh. Marunong ka bang magluto? Ayos lang bang kumilos ako sa kusina ng ganitong oras ng gabi? Baka kung magising natin ang tiyumay mo at ang ex mong matanda na. Chimay at ex. Mukhang nakaisip ka kaagad ng itatawag mo sa kanila. Wala silang magagawa. Bayarang kasambahay ko lang sila. Pero iba ka. At isa pa, kasama mo naman ako roon. Kaya wala kang dapat na ipag-alala. Sige, magbibis lang ako. Kanina pa ako walang damit eh. Ikaw rin, ayusin mong sarili mo. Huwag na. Ayos na ito ha. Magroba ka na lang. Matatagalan pa tayo niyan eh. At isa pa, gusto kong makita kang half naked na magluluto sa kusina. Baka makaisang round pa tayo ron. Pilya ka talaga, Victoria. Alam mo, kung lagi kang ganyan, lalo kitang paliligayain. At para mapasakin ka ng tuluyan, handa kong gawin lahat ng gusto mong ipagawa sa akin. O sige, saka na natin pag-usapan ng bagay na yan. Sa ngayon, mag-enjoy na muna tayo. Napagsaluang muli nila ang gabing kainit. Kahit pa sa kusina, hindi nila napansin si Renato na tahimik na nagmamatsyag sa kanilang mga ginagawa. Kinuna ng kamera at nakuna ng litrato ang paglalampungan ng dalawa. Walang kamali-mali ang dalawa sa ebidensyang hawak nito sa kanilang kalandian. Kapag nagising ang lahat, palihim at matamis ang palitan ng isa't isa. Pero dahil sa matibay na ebidensyang hawak niya, doon niya nakumpirma ang lahat, kaya mas lalong nakaramdam ng sama ng loob si Renato. Hindi na nito napigilan ang sarili. Biglang sinugod si Victoria sa opisina nito at kinumpronta. Anong ginagawa mo rito sa kwarto ko, Renato? Nagbibihis ako.
Hindi ka na ba marunong kumatok at irespeto ang amo mo? Hindi naman kita pinapatawag, pero nandirito ka. Ang dami niyang marka sa katawan. Hindi na niya maitatangki ang namamagitan sa kanila. Talagang pinaninindigan mo na ang pakikipagrelasyon mo sa driver mo, Victoria. O ano ngayon sa'yo? Bakit apektado ka? Maawa ka naman sa asawa mo. O mas tamang sabihin, mahiya ka sa sarili mo. Ikaw kung ano-anong lumalabas sa bibig mo. Kaya ka siguro nagkakaganyan dahil nagsiselos ka sa aming dalawa. Renato, wake up! Walang tayo. Gumising ka sa katotohanan. Wala kang karapatang magselos. Kaya itigil mo yung kadramahan mo. Hindi pwedeng magkatuluyan ang langit at ang hampas lupa. Oo. Isa lamang akong hampas lupa. Kaya nga tama na. Napagtanto kong nagpakatanga ako sa iyo ng matagal. Napakinabangan mo ng gusto ang katawang kong ito. At ngayon, malaya na ako sa nakasasakal mong pagnanasa. O ba't sinasabi mo bang naging pahirap ako sa'yo? Nag-enjoy ka rin naman. At kahit ano pang sabihin mo, nakinabang ka rin naman sa'kin sa pera ko at sa panandali ang aliw ng iyong laman. Kaya quits lang tayo. Sige na, umalis ka na. Hindi ka kawalan sa'kin. Mas gwapo at makisig na lalaki pa ang nakakasiping ko ngayon. Higit pa sa'yo. Pweh! Oo. Naibasura mo na ako. Tingnan lang natin ang mangyayari. Oras na malaman ng asawa mo ang lahat ng ginagawa mo. Anong sinabi mo? Oh. Sino yun? Sasakyan. Kilala ko ang busena na yon. Nagulantang ang lahat sa pagdating ng isang sasakyan sa tapat ng mansyon. Malakas ang pagbusina nito sa tarangkahan. Agad na bumaba si Renato. Binuksan ang gate. Si Fidel, bigla ring napasugod palabas. Si Inday naman, iniwan ang nilulutong almusal at maging si Doña Victoria, napasugod sa pagbaba mula sa kanyang silid. Para lang masigurado kung sino ang sakay ng sasakyan. Pagbukas pa lamang ng pintuan, bumungad na ang binti ng sopistikadong lalaki na nakasuot ng makintab na mga sapatos, itim na tukseto at tinernohan niya ng mamahaling sombrero at branded nitong shade. Nang makababa na ito mula sa sasakyan, kunyari masayang sinalubong nito si Doña Victoria. Hindi maaari. Nakabalik na pala si Don Jeronimo. Hindi ko na magagawa ang lahat ng plano ko. Paano ngayon ito? Victoria! Miss me? Oh, Jerry. My love. Nakabalik ka na pala. Bakit hindi ka man lang nagpasabi? Sana na ipasundo kita kay Fidel. Bakit pa? May sarili naman akong driver. Nakalimutan mo na ba? Gusto lang kitang masurpresa. Well, nasurpresa nga ako sa pagdating mo. Pero mukhang ako ang masusurpresa sa pagbabalik ko. Hindi kaya, Victoria? Oh. Renato, kumusta rito sa mansyon? Don Jeronimo, well-organized po at tahimik ang lahat. As expected ko of you, Renato. Alam mo naman kung kanino ako nagtitiwala. Lahat ng nandito sa mansyon. Teka lang. Kulang tayo. Nasaan si Fidel? Baka nasa kwarto pa niya o di kaya nililinisan ang aking sasakyan. At ang hardmaid na nakuha ko, nasaan? Inday! Bakit naririyan ka pa sa poste? Halika rito. Lumapit ka sa akin. Opo. Maligayang pagdating, Don Jeronimo. Mukhang nasanay ka kaagad sa mga gawaing bahay rito sa mansyon.
Nahihiya ang katawan mo. Well, I think everything here is fine. Magpapahinga lamang ako saglit at mamaya, i-check ko ang bawat sulok ng bahay ko. Pati na rin ang mga negosyo ko. Kilala niya ang katulong. Kailan pa? Inday, dalal mo ko ng gata sa kwarto ko. Doon ko iinumin bago ako matulog. Opo! Ay, masama ang tingin sa akin ni Doña Victoria. Sigurado akong pag-iinitan niya na naman ako ulit. Ay, Diyos ko, gabayan niyo po ako. Ginagawa ko lang naman ang trabaho ko. Ayokong madamay sa gulo ng pamilyang ito. Hindi na mapanatag ang loob ni Fidel sa biglang pagbabalik ni Don Jeronimo, maging si Doña Victoria, na alarma sa mga nangyari. Sa bilis ng mga pangyayari, parang hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin, lalo pa sa mga pagkakataong ito. Malalaman ng kanyang asawa ang lahat ng kanyang mga kalokohan. Hindi na siya nagsayang pa ng oras, sumunod ito kay Don Jeronimo at kinausap ang asawa. Jeronimo, pwede ba tayong mag-usap? Hindi mo ba narinig ang sinabi ko kanina? Gusto ko muna magpahinga saglit. Baka pwedeng ipagpabukas na lamang natin yan. Marami akong gustong malaman. Hindi ba pwede ngayon na? Ay, sige. Siguraduhin mong importante yan, ha? Ano ba yun? Kailan mo pa kilala ang katulong na si Inday? Victoria! Gusto mo kong pigilan sa aking pamamahinga? Para lamang itanong sa akin na bakit na yan? You're again being unreasonable. Sagutin mo na lang kasi ang tanong ko. Para naman magawa mo na ang gusto mo. Matagal ko nang kilala si Inday. Dahil bago mo pa man siya kunin, nakatulong ay dumaan mo na siya sa akin. Lahat ng mga aplikante mo, I've screened them beforehand na maipakilala sa'yo ng agency. You dirty old man! Manyak! Ulitin mo nga ang sinabi mo, Victoria. Ano yung itinawag mo sa akin? Ang sabi ko, isa kang manyak. Isang matandang mahilig sa bata. Narinig mo ba ang sinasabi mo, Victoria? Ako? Ako ba talaga ang nagawa mong tawaging manyak? Ikaw, gaano ka ba kalinis para pagsalitaan mo ko ng ganyan? Kilalang kilala kita, Jeronimo. Kaya huwag mong sabihin hindi mo alam ang dahilan ng pagkakaganito ko sa'yo. Victoria! Pagod ako. Gusto ko ng konting peace of mind kahit saglit lang. Papagpahingain mo muna ako. Kung gusto mo ng away, mamaya na. Kung gusto mong matulog, patulugin mo muna ako. Pakiusap ko sa'yo. Basta't binabalaan kita. Kung ano man ang masamang balitang masasagap mo, huwag mo agad paniniwalaan. Lalong-lalo na kung galing sa makating dila ng katulong mong yan. Sir, ang gatas po ninyo, dala ko na. Speaking of katulong, bukas ang pinto. Ipasok mo na yan rito. Iritang-irita na talaga ako sa babaeng to. Sinisira niya talagang araw ko. At ikaw naman, mahal kong asawa, iwanan mo muna ako. Kailangan kong magpahinga. Kakainis! Heto na pong inumin ninyo, Don Jeronimo. Ilapit mo sa akin. Oh, Victoria, lalabas ka na, di ba? Pakisara lang pinto pagkalabas na pagkalabas mo. Oo na, puwiset. At pinaiwan niyo ba talaga ang Inday na yun sa kwarto niya? Ano ba talagang meron sa kanilang dalawa? Puwiset. Buwiset talaga! Itay, hilutin mo ang likod ko.
Lalong nainis si Doña Victoria sa mga kakaibang ikinikilos ng kanyang asawa. Para bang sinasadya nitong asarin siya sa pagpapaiwan nito kay Inday sa kwarto nito. Lalo tuloy siyang nabahala oras na malaman ni Don Jeronimo ang lahat ng kanyang mga naging kalokohan. Siguradong magtatapos ang maliligayang araw niya. Agad na nagtungo si Victoria sa likod na bahagi ng mansyon. Pinuntahan si Fidel, parang batang nagmamaktol na naglalakad. Napansin ni Renato ang kakaibang ikinikilos ni Victoria, kaya nga sinundan niya ito at nagmanman sa dalawa. Sumilip siya sa maliit na siwang ng bintana ng kwarto na kanilang kinalalagyan. Victoria, bakit ka naririto? Gusto mo bang mapahamak tayo pareho? Fidel, hindi ko na gusto ang mga nangyayari. Pakiramdam ko, may hindi magandang binabalak sa akin ang asawa ko. Kumalma ka nga muna. O lalo kang matataranta. Hindi tayo makakaisip ng magandang plano para sa problemang sinasabi mo. May nabanggit ka sa akin noon na handa kang gawin ang lahat para sa akin. Sabihin mo, ano ba yun? Hindi ko makakayang mawala sa akin ang karangyaan ng buhay na meron ako ngayon. Gawin mo ang lahat para mawala sa landas ko ang lahat ng hahadlang sa kaligayahan ko. Kahit pa ang asawa ko o ang mga walang kwentang katulong rito sa pamamahay ko. Sigurado ka, Victoria? Wala kang pagsisisihan? Sigurado na ako at desididong-desidido kung yun lang ang natatanging paraan para maangking ko ang lahat ng nararapat bilang isang Mrs. Jeronimo Peñaflor. Papayag ako sa kung ano man ang gagawin mo. Kung ganun. Oh! Kitang-kita ni Renato ang biglang pagsakmal ni Fidel sa katawan ni Victoria. Agad niyang binusalan ang bibig nito ng kanyang mga kamay para hindi makapaglika ng kahit anumang tunog ang kanyang naging reaksyon. Mabilisan ang kanyang pagkilos. Agad na tumalilis paalis sa tabi ng kwartong yun. Wala nang ibang umandar sa utak niya kundi balaan si Don Jeronimo, maging si Inday, sa kasalukuyang kasama ni Don Jeronimo sa silid na nag-uusap ng masinsinan. Ano ako nang naging pakiramdam mo sa pagtatrabaho mo rito, Inday? Sir, kung alam mo lang lahat ng pinagdaanan ko, ay kumuntik-munti ka na akong laging matanggal. Ang akala ko nga hindi ko na ulit kayo makikita. Sa tingin mo ba basta-basta ka na lang matatanggal ang aking asawa? Ako ang nagbayad sa agency mo. Kaya ang may karapatan lang na magtanggal sa iyo ay ako. May ibabalita ka ba sa akin? Sir, patawad ha. Pero kumpirmado lahat ng nabalitaan ninyo. Maraming kalukuhang ginagawang inyong asawa. Hindi lang sa pamamahay ninyo. Maging siguro sa inyong kaperahan. Wala na siyang ginawa kung hindi ang umalis at magdala ng mamahaling mga gamit at halaman. Pati tuloy si Renato, nagamit niya na. Pero sir, huwag niyong tatanggalin si Renato. Biktima lang rin siya ng kalokohan ni Madam. Kaya nga sir, huwag naman sana kayong magalit sa kanya. Si Renato? Ay, ano ba ito? Mukhang nadulas pa ata ako. Sasabihin ko pa ba sa kanya ang bagay niyon? Baka naman kumapahamak siya sa pagsusumbong ko. Inday, ano ka si Renato? Anong ibig mong sabihin? Sir, kun kasi si Renato. Inday, Don Jeronimo! Si Renato kumakatok. Ano bang problema ng taong ito? Tahimik tayo nag-uusap rito. Bigla-bigla na lamang kumakatok. May gera ba? Ay bakit ba, Renato? Bigla kang napasukan. Anong problema? Patawad po sa pang-aabala.
May nakita po kasi akong nakatatakot. Kailangan nating tumakas. Ano bang nakatatakot ang sinasabi mo? Ayusin mo nga paliwanag mo. Inday, Don Jeronimo, si Fidel. Si Fidel. Oy, si Fidel. Ano naman si Fidel? Nakita ko si Fidel. Ay, ano ba, Renato? Kay kumalma ka nga muna. Hindi niya may paliwanag ng maayos ang gusto niyong sabihin. Ay, natataranta ka ay. Humiga ka ng malalim, Renato. Wala tayong habulan. Delikado po ang buhay nating lahat. Kumilos na tayo. Baka tayo nang isusunod niya. Ay, Renato, kalma lang. Ano bang pinagsasabi mo? Sinaktan ni Fidel si Doña Victoria. Anong sabi mo? Paano? Duguan si Doña Victoria. Day, ang asawa ko. Puntahan natin ang asawa ko. Opo, sir. At Anong kaguluhan nito, Jeronimo? Renato? Doña Victoria, buhay ka. Pinagluloko mo ba kami, Renato? Ay, ang asawa ko. Anong sinabi mong sinaktan siya? Pinag-uusapan niyo ba ako ng hindi ko alam? Nandirito na ako. Pwede akong makinig. Napaupo sa kanyang kinatatayuan si Renato. Hindi niya maipaliwanag ang kahihiyan at ang kaba na kanyang nararamdaman, lalo na nang makita niyang maayos ang lagay ni Doña Victoria. Pero naramdaman ang kakaiba ni Inday. Maging ang kakaibang amoy na taglay nito ang biglang pumukaw sa kanyang interes. Lumapit siya sa kinaroroonan ni Don Jeronimo. Sinenyasan ni Mang Renato at tumahimik kung tama ba ang kutob niya. Maaari silang mapahamak sa mga oras na yun. Magsabi ka ng totoo. Sino ka? Hindi ikaw si Doña Victoria? Chimay, anong pinagsasasabi mo? Ako ito. Boses, katawan, huwag mong lituhin ang asawa ko. Wala kang pruweba. Hindi pa ako tinawag ng ganyan ng amo ko. Hindi rin ako kukutuban ng ganito kasama. At lalong hindi pa ako nakaamoy na ganyang kasangsang si Madam, maliban sa iyo. Kahangahangang kasambahay. Oo, kasambahay lang ako, pero hindi ako basta-basta. Alam kong kumilatis ng nilalang na katulad mo. Uy, lumabas na nga ang tunay niyang boses. Ikaw si Fidel, hindi ba? Naguguluhan ako sa mga pinag-uusapan ninyo. Bakit mo siya tinatanong na ganyan? Hindi ko maintindihan. Renato, ano ito? Sinabi ko na po sa inyo ang totoo, pero hindi kayo naniniwala. Si Fidel yung driver natin. Kitang-kita kong sinakban niya ang liig ng asawa ninyo. Mag-iingat kayo. Hindi nga siya si Doña Victoria. Kung hindi siya ang asawa ko, nasaan siya? Oh, Diyos ko, baka patay na si Doña Victoria. Hindi ako naniniwala hanggat hindi ko nakikita ang kanyang bangkay. Gusto niyong patunayan ang sinasabi ko? Oh, hetong salamin. Tingnan ninyo. Tigil! Huwag na huwag kang kikilos sa mga bagay na ikapapahamak ninyo. Sige, ilapit niyo sa akin yan. Mas lalo ninyong makikita ang bangungot ng buhay niyo. Diyos ko, tulungan niyo kami. Nanlilisik ang mga mata niya sa amin. Magaling ka, Inday. Hindi pala kita dapat binaliwala. Kaya pala gano'n na lamang ang nararamdaman kong pagkailang na makita ka. Dahil may itinatago kang kakayahan tulad nito. Yang tapang at abilidad mo ang pwede ko mapakinabangan. Ano kayang pwede kong gawin sa'yo? Manahimik ka. Hindi ako magpapasakop sa'yo. Renato, humanap ka ng kahit anong armas na magagamit natin. Punyal o kahit anong bagay na may itatarak natin mismo sa puso niya. Tapos buhusan mo ng suka, bawang o di kaya asin. Yun lang sapat na.
Ano? Pero paano? Di ako makakatsyempong tumakas. Basta, kapag may pagkakataon, kumilos ka. Patuloy ko lang siyang lalansiin para hindi kanya mapansin. Sige, susubukan ko. Halimaw ka! Ibalik mo sa akin ang asawa ko! Isa kang oportunista! Lalong nainis si Fidel sa mga sinabing yun ni Don Jeronimo. Bigla itong lumapit sa kanya, hinawakan ang leeg. Nagulat si Mang Renato nang makitang hawak na nito ang kanyang amo. Imbis na tumulong ay napatakbo na lamang ito sa takot. Si Inday biglang nabuwal rin. Para bang bigla siya nitong itinulak nang hindi niya namamalayan. Nagpakampante siya nang bigla na lang itong umatake. Ikaw ang oportunista! Bitiwan mo ko! Don Jeronimo! Ay, buwisit. Hindi ko malang napansin. Ang bilis ng kilos niya. Ginusto niya yon, Don Jeronimo. Isa nga siyang balbal. Ibabalik ko lang ang pabor na gusto niya. Madali akong kausap. Isa pa, ikaw rin naman talaga ang pakay ko. Kumbaga, 2 birds in 1 stone. Ako ang papatay sa lalaking humahadlang sa kaligayahan niya. Ang maipagiganti ko rin sa wakas ang ginawa mo sa kapatid ko! Ay, bitiwan mo siya! Anong... likod ko? Kapatid? Sino kapatid? Don Jeronimo, anong sinasabi niya? Paano kung nasangkot rito? Hindi ko kilala si Fidel. Wala akong kaugnayan sa lalaking ito. Hindi ko alam ang sinasabi niya. Wala kang alam. Dahil matagal mo nang kinalimutan. Tulad ka rin ng asawa mong mahilig sa mga bata. At natauno na bata pa ang kapatid ko nang nakilala mo, si Teresita. Ang dalagang napili mong pagsamantalan sa lugar namin sa Bisaya. Oh, hindi ako. Huwag kang magsinungaling. Hindi mo lamang siya pinaasa at binulag ng kayamanan mo at ng pangako mo. Pinagsamantalan mo siya. Kinaasa mo ang sarili kong kapatid. At nang malaman niyang nagdadalang tao siya, itinakwil mo. Binaliwala mo ang kanyang pakiusap na tanggapin ang bata. Sa sobrang kahihiyan at kalungkutan, kinuha niya ang sarili niyang buhay. Kasama ang sanggol na nasa kanyang sinapupunan. At kami na kanyang pamilya, iniwan niyang may matinding pag-iinagpis! Totoo ba ang lahat ng ito, Don Jeronimo? Matagal na yan. Nagbago na ako ngayon. Nagbago? Kaya pala mahilig ka rin sa mga Bisayang katulong. At ngayon, pati si Inday, balak mong isama sa mga listahan ng magiging biktima mo. Wala kang awa, Don Jeronimo. Dahil sa ginawa mo, nawasak ang pamilya ko. Nawala ang kapatid ko. Maging ang pamangkin ko. At ngayon, makakatikim ka sa akin ng parehong sakit. Oo, inaamig ko ang naging kasalanan ko noon. Pero matagal ko nang gustong ihingi ng tawad yon kay Teresita. Walang araw na hindi ako nalalanging magkita kaming muli at magkausap. Pero dahil sa bigla akong pagpapakasal kay Victoria, hindi na ako muling nakabalik pa sa inyong lugar. Patawarin mo ko, Fidel, at sa lahat ng nagawa ko sa inyo. Inday, patawad. Hindi ko gustong madamay ka. Pero totoo ang sadya ko. Nagpatulog ako para sa iyo. Para malaman ko ang lahat ng kalokohan ng asawa ko. Yun lang yun. Sinungaling! Tama na! Wala na rin katuturan ng galit mo. Napatay mo na ang asawa niya. Kulang pa ba ang buhay niya para sa paghihiganti ni mo? Kulang pa. Dahil matapos lang ito, kung mismong buhay ng lalaking ito ang makukuha ko,
at mamamatay sa kamao ko! Ay, wag! Ay, Diyos ko, tulungan niyo po kami! Ikaw ang dapat mamatay! Ay, kailangan ko siyang ilayo. Ay, Don Jeronimo! Tanggapin mo! Sinong sumaksa sa akin? Ay, Renato! Ayos lang po ba kayo? Nasaktan po ba kayo? Hindi. Ayos ka lang ba? Munti ka na kita magip. Hindi ko malang napansin ang pagkilos ni Renato. Ang puso ko ang talagang pinunteriya niya. Sinunod ko lang ang sinabi ni Inday. Gusto pa naming mabuhay, kaya kailangang unahan ka namin. Fidel, tapos na ang lahat. Wala ka na rin magagawa pa. Ayos lang. Nakabawi na rin naman ako ng isa sa mahalagang tao sa buhay ni Don Jeronimo. Kaya mamatay man ako, naipag-iganti ko ng kapatid ang asawa kong Manyakes. Ang asawa kong Makate. Wala lang asawa ko. Patawad. Nalaman niyo na ang lahat ng nagawa niyang kasalanan. Huli na rin ang lahat. Siya na mismong nagkanulo sa sarili niyang kamatayan, Don Jeronimo. Patawarin niyo po ako, Don Jeronimo. Maging ako man din, naging kasangkapan ng iyong asawa habang wala kayo. Pinagsisisihan ko po ang lahat ng ginawa ko. Ayusin at linisin na lang natin ang gulong itinulot sa atin ng Fidel na ito. Kasabay na rin ang paglimot sa lahat ng nakatatakot na pangyayaring ito sa pamamahay ko. Opo, Don Jeronimo. At gagawin ko ang lahat ng paraan para wag tayong madiin sa lahat sa isyong ito. Ayokong masira ang reputasyon ng lahat ng negosyo ko. Gumamit si Don Jeronimo ng kanyang kayamanan para mapagtakpan ang masamang nangyari sa kanyang tahanan. Hindi niya na ninais pang maungkat ng ibang tao ang tunay na dahilan ng pagkamatay ng kanyang asawa. Pinalabas na lamang nila na pinasok ang kanilang tahanan ng isang inside job robbery. At itinuro nilang sospek ang driver nitong si Fidel na bigla na lamang nawala matapos itong patayin si Doña Victoria. Maging sila Renato at Inday tumayong testigo sa krimen para lang hindi na gaanong ungkatin pa ng mga pulis ang mga naiwang ebidensya sa kanilang kabahayan. Lumipas pa ang ilang buwan, isang desisyon ang ginawa ni Don Jeronimo para tuluyang makalimot sa nakaraan sa kanyang namayapang asawa. Renato, ilang araw mo lang ngayon, kailangan mo nang iligpit ang iilan sa mga mahalagang gamit ko rito sa bahay. Bakit po? Naibenta ko ng mansyon. Agad-agad, Don Jeronimo. Pero paano po ang ilan sa mga ari-arian ninyo ni Madam? Isinama ko ng ebidenta buong bahay. Sayang naman ho ng latang ito. Hindi nyo man lang ba naisip ang lahat ng mga alaalang naiwan sa tahanang ito? Sa tingin mo ba worth it pa na i-cherish ang lahat ng yon, Renato? Mas maraming masasamang alaala akong naiisip rito kesa sa masasayang alaala naming dalawa. Patawad po. Alam ko po na parte ng masamang alaalang yun. Hindi. Nadamay ka lamang sa bagay na yun. Kung tutuusin, si Victoria rin lang ang may kagagawa ng lahat. Paano nga po pala si Inday? Ang dalagang yun, napakalaki ng pasasalamat ko sa kanya. Iniligtas siya ang buhay nating dalawa. Tama po kayo. Marami po siyang nagawa sa inyo, pati na sa akin.
Hindi ko lubos akalain na may kakaibang misyon yun. Para iatang niya ang buhay para lamang sa inyo. Talagang isinekreto ko ang bagay na yun. Para naman malaman ko ang buong katotohanan sa mga naging kalokohan ng asawa ko na mukhang pera. Kung hindi niya ako pinilit na magpakasal, ang napag-asawa ko sana ay ang kapatid ni Fidel. Pasensya na po uli, Don Jeronimo. Ay nako, wag na natin pag-usapan ang asawa ko. Eto, tanggapin mo. Ano po ito? Ano ba sa tingin mo? Pera ho. Oo, pera. Bonus sa lahat ng taong paninilbihan mo sa akin. Ibig niyo hong sabihin, tinatanggal niyo ako sa trabaho? Don Jeronimo, sa ilang taon ko pong paninilbihan sa inyo, alam niyo po kung gaano kalaki ang utang na loob ko sa inyo. Ako nga po ang nahihiya sa inyo kung tatanggapin ang trabahong iniaalok niyo po sa akin sa bago niyo pong tutuluyan. Huwag mo nang isipin ang masamang namagitan sa iyo ng asawa ko. Isipin mo na lamang ang matibay na pagkakaibigan nating dalawa. Don Jeronimo, salamat. Maraming salamat sa lahat. Pinagsisisihan ko na po talaga ang naging pagkakamali ko. Renato, ikaw pa ba? Matalik kitang kaibigan. Hindi kita magagawang ipagpalit. Kung ako nagawa mong ipagpalit sa malandi ko at makati kong asawa. Silday, tawagin mo na siya. Malagang bagay akong sasabihin sa kanya. Tama na pagkiyak. Magko-40 ka na. Hindi na bagay sa'yo. Labis ang tuwa ni Renato sa pagpapahalagang ibinigay ni Don Jeronimo sa kanya. Sa kabila ng mga nangyari, mas tiningnan niya ang matibay nilang pagkakaibigan kaysa sa mga nagawa niyang kasalanan, lalong-lalo na sa asawa nito. Nagulat naman si Inday sa biglang pagpapatawag sa kanya. Kaya nang pumasok ito sa kanyang silid, kitang-kita niya ang seryoso at kalmado nitong itsura. Inday. Don Jeronimo, bigla niyo po akong pinatawag. Eto, tanggapin mo. Sir, ano po yan? Separation fee? Am I fired? Sir naman, hindi naman po ako magre-resign. Baka pwede, huwag niyo muna akong paalisin. Wala po akong malilipatan, oy. Hindi pa ako nakakaipon. Kadamo pa akong utang. At saka sir, patsyon ako nung babaeng nakaaway ko kapag bumalik ako ron. Pwede bang maghinay-hinay ka lang muna? Wala pa nga akong sinasabi kung para saan dyan. Kung ano-ano paliwanag kang sinasabi mo sa akin. Kasi naman dong pera agad ang bungad nimo. Akala ko fire na ako. Bonus lamang yan sa lahat ng bagay na ginawa mo sa akin. At manadagdagan pa yan kung sasagot ka sa tanong ko. Ano yun, sir? Naibenta ko na itong mansyon at bala kong permanenteng manirahan doon sa rest house ko. Gusto ko sanang sumama ka sa akin para maging personal kong assistant. Agoy, dong Don Jeronimo. Ay, oo. Payag na payag ako. Grasya na itatanggihan ko pa. Kayo ni Renato ang isa sa mga mapagkakatiwalaan kong mga tauhan. At para mas maging ganap ang pagiging personal assistant ko, pag-aaraling kita, tuturuan kita sa iba't ibang pamamalakad ng negosyo. Wala akong anak na pamamanahan. Kaya kayong dalawa na lamang ni Renato ang napisil kong pamahalaan ng lahat ng pagmamay-ari ko. Ay, naku sir. Higit pa po sa bonus ang ibinigay nimo sa akon. Abay dili ko tatanggihan yan. Magkakaroon ng direksyon ng buhay ko, sir.
Hindi na ako basta tatawaging kasambahay lamang. Tama ka, Inday. Hindi ka basta kasambahay lang. Mga kaibigan ko kayo at kasangka ngayon sa aking buhay. Sir, maraming salamat po talaga. Pagpalain kayo ng ganap na kalakasan. At isa pa, Inday. Sir, Dalaga ka, di ba? ay opo, bakit sir? Balo ako. Oh, Sa lahat ng naranasan ni Don Jeronimo, masasabi niyang hindi kayamanan nasusukat ang kaligayahan ng isang tao. Minsan, ang payapa at kakontentuhan sa buhay ang siyang magbibigay ng kapanatagan at kaligayahan sa buhay ng isang tao. Mabuti na lang, may mga taong nakapaligid sa kanya na mapagkakatiwalaan niya para mas lalong maging maayos at maipagkatiwala niya rito ang mga bagay na pagmamay-ari niya. At sa pamamagitan naman ng pagiging makatindila ni Inday, nagkaroon ng linaw ang lahat ng kanyang mga alinlangan. Hinusgahan man siya ng ibang tao at nabigyan ng linaw naman ang lahat ng kanyang mga problema. Laking pasasalamat niya dahil may matatawag na siyang tapat na tauhan. Gayon din ang dila, isang maliit na bahagi ng katawan, ngunit napakalaki ng nagagawa. Isang maliit na apoy na nakapagpapaliyab ng buong kagubatan. Ang dila ay tulad ng apoy, isang daigdig ng kasamaan. Magsilbing araw nawa sana sa lahat ang ating kwento. Mas makabubuting maging maingat sa paggamit ng mga pananalita dahil ang mga salita o ekspresyon sa Tagalog na mayroong positibo at negatibong aspeto depende sa paggamit o di kaya naman maaari nitong baguhin ang pananaw sa sasabihin o di kaya sa mga kinaharap nating sitwasyon. Gamitin sa tama ang lahat ng abilidad na meron ka. Huwag gamitin sa mali pagkat aanihin ng tao ang mga bagay na kanyang nagawa sa kapwa o mismong sa iyong sarili. Makatiman ang dila ni Inday pero nagamit din sa pagsisiwalat ng katotohanan. Maraming salamat po sa inyong lahat na aming mga masugid na taga-subaybay. Ang buong pwersa po ng Oragon Creator at ng Dark Shadow 101 ay buong pusong nagpapasalamat sa aming 100,000 subscribers. Kami po ay buong pusong nagpapasalamat sa inyo sa inyong walang sawang pagtangkilik at pagsubaybay.